that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte. Edgar Mejorada po, suportado ko po si VP Sara sa kanyang plano sa pagtakbo ng pagka-presidente by 2028 presidential election, at suportado ko rin ang kanyang tatay na si Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon sa kasalukuyan ay nasa dahig. Ito yung reaction ko ngayon, no? Yung nakita nyo kanina sa bandang bungad, ito yung gawin ng reaction. Dorog ang Malacanang, dorog si Crispin Remulla, dorog ang mga media. At itong media, pagbalita para ni Mil Tiangco patungkol ho dito kay Attorney Kaufman, itong abogado ni dating Pangulong Duterte, may halong pikon itong si Mil Tiangco dito sa kanyang tono sa pagbabalita. At itong si Kaufman, Attorney Kaufman, dorog itong si Bongbong Marcos sa kanyang pagdepensa kay dating Pangulong Duterte. At pati si Crispin Remulla kasama ho sa kanyang binabanggit. At kanina narinig ko rin itong si Butuyan ba yun? Naku, ang pangit na pa ng apelyido nito. Kung hindi ka lang na abogado, siguro ang pinakapangit ang apelyido mo. Maganda pa apelyido ko. Di lang ako abogado. Kaya lang ito si Butuyan, nagiging abogado. Butuyan, ang butoy kasi sa amin, yung mga pigsa-pigsa. Mga hubag-hubag bang ginagmay. Muna tawag sa mga asa Bohol, ang butoy ba? Butuyan. Kaya durog din itong si Crispin Remulla, Bongbong Marcos, pati mga media. Dahil ito yung kagagawa ng mga media, nagpakalat umano ng balita dito sa kay Pangulong Duterte, ayon ang nangyari sa kanya. At totoo naman, ang mga media sobrang bias nyo naman talaga sa mga Duterte. Ito nga lang si Mil Tiangco ngayon, di ba? Tuloy natin yung balita na yun. Nagbigay ng opening statement ang depensa sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang mga akusasyon, itinanggi ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Inilatag niya kung paano daw napunta sa ganitong lagay si Duterte. Una niyang binanggit ang media sa Pilipinas na ginamit ang matalas na pananalita ng dating Pangulo para makagawa ng mga nakabibiglang headlines na siyang hinahanap umano ng kanilang readers. Ito daw ang dahilan kung bakit naging target si Duterte ng civil society na pinopondohan ng mga tycoon, hanggang makaabot ito sa mga academic sa ibang bansa na inaayos ang kanilang research at naglalabas ng mga article tungkol sa umunoy malawakang attack sa Pilipinas. Pinaalala ni Kaufman na ebidensya at hindi rhetoric ang magpasya sa kasong ito. Binanggit din ni Kaufman na meron daw silang ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Duterte. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape or form. Well, as we know, he failed to keep that promise, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between four parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Cases are decided on the basis of evidence,
not supposition, not rumour, not spicy gossip, and certainly not on the basis of political rhetoric and bluster. Because at the end of the day, were it not for those belligerent and controversial speeches, there would have been no impetus to bring the People's President to The Hague. And when the prosecution's evidence is examined, I would ask you to keep an open mind and to question not just whether that evidence has been selectively presented, but whether there exists evidence which the prosecution has failed to produce. And I say this with justifiable cause, particularly with respect to the Duterte rhetoric, as we will prove during the substantive part of our submissions. The notorious speeches on which the prosecution relies have been cherry-picked to suit its narrative, while ignoring the many other speeches when the former president tempered his bombastic language by clear reference to the principle of lawful self-defense. Ilang beses binanggit ni Atty. Kaufman itong si Bongbong Marcos. Di lang napasama dito sa balita na to, ilang beses rin na nabanggit itong si Crispin Remulla. O sige, ito na siguro hinahanap ninyo, no? Na kailangan talaga maglabasan talaga ang baho dito. Maglabasan talaga ang tinatago dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga kidnap ho dito at sinabi to ni Atty. Kaufman na hinayzak si dating Pangulong Duterte. At ito nakikita natin ngayon sa ibang bansa ang palitan dito ng mga istorya dito sa kay dating Pangulong Duterte, at itong abogado ni dating abogado nitong si Kaufman ay napanood ito sa iba't ibang bansa sa buong mundo, lalo tayong nakakakahiya. Ganun ang presidente pala sa Pilipinas. Ito pala isa rin bakit nakarating itong si former President Rodrigo Duterte dito sa The Hague. Yan pala yung gumagawa ng hindi maganda doon sa Pilipinas pala. Kasi ganito, titingnan na lang natin. Itong nagdaang eleksyon, partida ho yun, nanalo si dating Pangulong Duterte pagka-mayor sa Davao na hindi nangangampanya. At anong inisip ng ICC dito? ICC rin kasi may may pagka-bias din kasi itong ibang mga abogado dyan. Kanina, napanood ko konti kanina kasi nga umalis. Ang sabi ko nga, di ba, aalis kami. So kanina hindi ko mapakali. Ang impeachment lang hindi ko nabalitaan kung anong balita sa impeachment. Pero yung kay kanina sa hearing, sa live kanina, napanood ko konti yung kay Butuyan. At sinama niya doon, sinabi niya doon kanina na itong si Pangulong Duterte, dapat lang daw talaga, parang ikulong niya natin yan. Kasi delikado tayo yan kasi yung anak niyang kasalukuyang Vice President tatakbo pa ng presidente by 2028. Yan ang sabi ni Butuyan. Sino nakapanood? At hindi pa ho yan, sabi niya, mayroon pa ho ang kapatid yan na giging congressman, mayor, at mayroon pang apo ho yan na nagiging vice mayor at nasa gobyerno. Anong pakialam ninyo na binuto ho yan? Ipasa nyo ng anti-dynasty law para maano na yan. Hindi na makatakbo itong mga Duterte. Kung isa lang makatakbo dyan, di fine. Sige. So, ito si Butuyan, sa bagay, isa ka rin naman ni Salbahay, isa ka rin naman din Judas din kasi. Butuyan. Sobrang durog, nakakahiya itong ginawa ni Bongbong Marcos talaga. At ito si Bongbong Marcos, kapag nakita dito sa Europe, punta ka lang sa isang bansa dito sa Europe, baka mabato ka ng kamatis o itlog na mabaho, Bongbong. Kasi, hindi lang dito sa Europe, ha? Baka pagpunta mo ng Amerika, kailan ba yon? Pagpunta mo sa Amerika? Tapos na pala, sorry. Baka magpunta ka pa sa ibang bansa, baka mabato ka talaga ng mabahong itlog o kaya ibak. Dahil kalat na talaga ang iyong ginagawang hindi maganda. Ayun na, nagsalita na yung abogado. Oo, kailangan mag-abogado na hindi bayad. Bayad ho yan. So kailangan talaga niya ilabas yung totoo. Naglabas ng totoo daw yung sa kabila, itong si Butuyan. Hindi naglabas din si Atty. Kaufman kasi normal ho yun. Kasi siya ang
Siya ang head ng legal counsel ni Pangulong Duterte. Ngayon, sabog kanina. Ewan ko lang kung ano namang sabihin dito sa Malacanang itong sinabi ni Kaufman. Sigurado to bukas uupakan to si Kaufman ni Claire Castro. Sigurado ito kasi yan ang itutulak na naman itutulak na naman to ni Bongbong Marcos. Sige Claire, harapin mo yan dyan, bahala. Itulak niyan bahala ka dyan, sige, harapin mo yan. Ikaw nang bahala sumagot dyan, awayin mo yung lahat dyan. Pag na may nagtanong sa'yo, tarayan mo. Ganun yan si Bongbong Marcos pag ano yan Pero Bongbong Marcos, kung nakita mo yung sinabi ni Kaufman, kasi sabi naman hindi daw siya manunood doon sa na yon, yung nangyari kanina. So sayang lang, sabi ko, napanood ko lang yung mga replay ng mga video. Sabi ko, abay, sunog si Bongbong Marcos dito, sunog si Crispin Remulla dito kay Kaufman. Yan ang abogado. Ayun ang abogado ngayon ang hinahanap ng mga tao. Ano ba to si Kaufman? Wala ba ito walang kahit ako sabi ko, ano ba to si Kaufman? Wala tong ginawa. Yun pala kanina doon nilabas niya ang kanyang galing. Galing kanina, di ba? Ako kanina, satisfied ako sa napanood kay Kaufman. Satisfied talaga ako. Sabi ko, yan. At least man lang, hindi yung si Butuyan nagsalita doon, ang mga naglagay pa sila dito ng dito, yung tawag nito, yung kasi hindi kasi marunong mag-English yung ibang mga dyan yung mga ibang abogado sa ICC, ano bang klase yan? International Criminal Court ang tawag ninyo dyan, tapos mga abogado hindi marunong mag-English yung iba dyan, magsalita man lang sa anong bansa yan. Buti pa yung kanya, Liang ba yun? Yung nagsalita na kailangan litisin talaga si Pangulong Duterte. Buti pa yung marunong mag-English, pero yung iba dyan, yung mga babae dyan. Hindi ko pa napanood yung ibang lalaki dyan, pero yung mga babae dyan, karamihan dyan, di marunong mag-English Parang nag-abogado kayo. Kung napunta kayo sa ICC, kung marunong ka talo pa kayo sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino, pagpunta doon, English ang niya bakbakan kayo ng English pero yung mga ibang abogado dyan, ay naku po, Diyos ko po. Wala. Ba't nagiging abogado itong mga tao na to kung hindi man lang kayo marunong mag-English? Tirahin nyo ng English. Kasi doon tayo magkaintindihan. Kasi mga ganyan, makinig kayo dito sa mga, ano bang tawag dito? Ay nako naman Ano bang tawag niya? Nakalimutan ko kasi. Naalala ko ito tawag kasi ito sa Espanyol. Ang tawag niya, traduktor Pag nakikinig ka may mga interpreter. Interpreter pala. May interpreter din ako dito. Hindi ko, sabi ko, ano ba yan? Di ba nung dumating si Pangulong Duterte dito, may mga ilang abogado dyan, abogada pala kasi iba yung abogado kasi lalaki, kapag babae, abogada. Yan ang tamang kasi dyan ganoon dito kasi sa Espanya, kapag babae ka, kailangan talaga masculine ang mo doon, ang sasabihin mo. Kaya abogado, abogada, maestra, maestro, ganoon. Ang talaga maintindihan mo talaga na babae yun kasi abogada. Sa atin kasi kahit babae, abogado yan, maestro yan. Hindi yun, mali kasi talaga sa atin, ang daming mali. Kaya, itong mga abogada na nasa ICC ngayon, anong klaseng abogada ba to? Abogado, na hindi kayo marunong mag-English. Pero yung mga Pilipino, na may ibang Pilipinong abogado dyan na sobrang hudas, ayan na nandyan na sa, halimbawa lang ito si Butuyan, itong si Conte, magaling sa English pero hayupak naman ang ugali. Hindi naman makipilipino. So dapat sa inyo talaga, palutangin dyan sa mga yellow dyan sa sa Netherlands para manigas kayo dyan. Napaka di ba? Napaka natin sa Pilipinas ngayon. Laman tayo sa balita, international. Global news tayo. Manood tayo sa Manood tayo sa mga cable news channel. Ma-CNN man yan, ma-Al Jazeera man yan, ma-BBC man yan, o ABC man yan. Sus, laman sa balita tayo. Gawa nito si Pangulong Duterte na nandyan sa The Hague ngayon. Tapos, ang sabi ninyo na hindi popular ang mga Duterte, bakit tinutukan sa global news?
Tawag ko yan, global news. Kasi buong mundo nakaantabay kanina. At antabayanan pa yan nila kung ano talaga ang mangyayari dito kay Pangulong Duterte. At nakikita sa buong mundo kung paano sinalag ni Kaufman itong mga taong nakapaligid dito sa kay Bongbong Marcos. At mismo si Bongbong Marcos, binanggit ni Kaufman, mismo si Crispin Remulla, binanggit ni Kaufman na may salarin kung bakit nakarating sa dahig itong si dating Pangulong Duterte. Kapag sana nga, maranasan din to sa mga to. Si ano kanina napanood ko nga si Butuyan kanina, ang sabi niya, si Crispin Remulla nasa Department of Justice. Kaya parang walang pag-asa na ang mga kaso tungkol sa kinasangkutan doon sa ginawa ni dating Pangulong Duterte hindi uusan sa Pilipinas kasi lahat doon na nangyari sa Pilipinas na kung saan yung mga pinangyarihan noon, lahat yun binubura. Walang police report, walang mga sign doon na doon nangyari ang alam nyo na kung ano yon. So ayun, yun ang sabi ni Butuyan. At nang hanggang ngayon, lumipat na lang itong si Crispin Remulla dito sa Ombudsman. At kaya nawala na pag-asa na itong kaso na yon ma-tackle sa Pilipinas, umaano sa Pilipinas. Kaya pinadala dito sa dahig, dito sa Europe, itong si Pangulong Duterte. Tama ba yun? Na sinabi na nga na lahat ng mga kaso, bakit may napakulong sa Pilipinas? Bakit may mga kaso ang mga kilalang tao sa Pilipinas? Ang totoo, gumagana ang ating justice system. Bakit? Itong si dating Pangulong Duterte, pinadala dito sa dahig. Kaya yon. Ano kayang pakiramdam ni Bongbong Marcos? Gawa nitong talagang binakbakan siya kanina ni Attorney Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte. Lupit Bravo. Attorney Kaufman, dahil mukhang maganda ang pasiuna pa lang yun At marami, hindi pa to sila nakapag-usap dito sa mga abogado. Dito sa itong mga abogadong 6 nandyan sa ngayon sa dahig. Di pa sila nakapag-usap niyan. So magkaroon ng brainstorm diyan. Magandang paglalagyan itong kaso na to ni dating Pangulong Duterte. Sabi nga kasi ni sino ba yung lately lang na vlog ko na tagilid daw itong si dating Pangulong Duterte sa kanyang kaso. So tagilid, baka kayo ang tagilid, baka mabaliktad to bigla. Huwag niyo sabihin na tagilid, baka kayo ang tumagilid dito. So ito na, by 2028